Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Lonely Sniper 16. At sa mga hindi pa nakasubscribe, hingi po ako ng favor na pakisubscribe ang ating channel at pakipindot na rin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga upload videos. Disclaimer, ang mga videos po ni Lonely Sniper ay para lamang po sa may bukasang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Ayun. So, meron na naman tayong letter. Yan na babasahin. Ang sulat na ito ay mula kay Roy. Ayan. Itago na lang natin sa pangalang Roy. At ang kanyang minamahal ay itago na lang din natin sa pangalang Janine. Ayan. Ang sulat nito ay si Roy. Magandang araw, Lonely Sniper. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan. Ayan, dahil ako ay walang girlfriend, gusto kong i-share ang aking karanasan. Ngayon ay may lakas na ako ng loob para i-share ito sa iyong manonood. Ako si Roy, Tubong Aklan. 18 anyos pa lamang ako ay may mga bagong nararamdaman ako sa sarili ko na minsan ay hindi ko maintindihan. May kapitbahay kaming bagong dating. Nasulyapan ko na napakaganda niya. Napaisip tuloy ako na ano kaya kung ligawan ko siya. Tutal, hindi naman siya taga rito sa atin, kaya hindi ako mahihiya. Mahihiyain ako, Lonely Sniper. Marami ang hindi naman sa nagyayabang, marami ang nagkakagusto sa akin. Pero ako, nahihiya ako na gumawa ng move para sila ay ligawan. Dahil pag nauunahan na ako, nawawala na ako, at nahihiya na ako sa kanila. Halos ayoko na silang makita kapag nalaman ko na may crush sila sa akin. Isang araw nga ay dumating yung pamangkin ng kapitbahay namin. Napakaganda niya, Lonely Sniper. May mahaba ang buhok, bilugan ang kanyang mga dibdib, chinita ang kanyang mga mata, at maputi ang kanyang kutis. Napakatangkad, halos magkasing tangkad kami. Napabulong ako sa sarili ko habang nakikita kong naglalakad si Janine. Ano kaya kung ligawan ko si Janine? Hindi kaya ako mababasted? Yan ang unang sumagi sa aking isipan. Pero kapag tumitingin si Janine sa akin, ay nahihiya ako. Bigla na lang akong napapayuko at tumatalikod. Hindi ko nga ba alam kung bakit ganito ang ugali ko, Lonely Sniper. Isang araw ay naghuhugas ng pinggan si Janine sa may gripo dahil ang gripo nila ay nasa labas ng bahay nila. Magkapit-bahay lang kami kaya kitang-kita ko lahat ng mga ginagawa niya, lalo na kapag nasa labas na siya. Habang naghuhugas ng pinggan, si Janine ay nakasuot ito ng maikling shorts at naka-spaghetti strap naman ang kanyang damit. Talagang litaw na litaw ang kanyang makikinis at mabibilog na dibdib. Hindi ko maiwasan at hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman. Bigla na lamang nabubuhay ang aking Junjun. Napapahawak ako kapag nakikita ko ang kanyang mga dibdib. Napakaganda, ang kinis at ang puti. Napapalunok ako sa tuwing inilalagay niya ang kanyang mga braso sa gitna ng kanyang mga binti
habang siya ay naguhugas ng plato. Minsan nahuhuli ako ni Janine na nakatingin sa kanya. Ngumingiti na lamang siya, pero ako ay tumatalikod dahil nahihiya ako. Baka magalit siya. Kinabukasan ay ganon at ganon pa rin ang routine ni Janine. At kinabukasan nga ay nagwalis naman si Janine sa kanilang bakuran. Nakasuot si Janine ng duster na maikli. Habang nakaluko si Janine na nagwawalis, ay kitang-kita sa likuran niya ang umbok ng kanyang pechay. Ang puti niyang andis ay litaw ang kanyang pechay. Makapal ito dahil siguro sa buhok ng pechay niya. Hindi niya ako nakikita na nakamasid sa aming bintana. Habang ako ay nakamasid ay bigla akong napahawak kay Junjun. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa isip ko walang kwenta dahil hanggang tingin lang ako kay Janine. Pero okay na rin, masaya na rin ako kahit papano ay hindi pala ako inutil tulad ng nasa isip ko. Kasi sa tuwing nakikita ko ang mga bagay na napakaganda sa katawan ni Janine ay nabubuhay ang aking Junjun. Kinabukasan nga ay dumaan ako sa bahay nila Janine dahil pinabili ako ng nanay ko ng shampoo at maliligo siya. Pag uwi ko, ay nadaanan ko pa rin si Janine sa kanilang gripo. Grabe ang nakita ko sa araw na yon, Lonely Sniper. Sa labas naligo si Janine, suot-suot ang puting kamiseta. Wala siyang suot na bra. Wala rin siyang suot na undies. Habang nagbubuhos ng tubig, si Janine ay litaw na litaw at tirik na tirik ang kanyang mga utong. Hindi ko talaga mapigilan ang init na nararamdaman ko. Dali-dali akong pumasok sa aking kwarto at binuksan ko ng konti ang aking bintana para hindi mahalata ni Janine na may tao sa kwarto ko. Parang feeling ko tuloy Lonely Sniper, sinasadya niya talaga yung mga ginagawa niya. Habang naglalagay ng shampoo sa buhok ni Janine ay umaagos ang sabon patungo sa kanyang likuran, sa hiwa ng kanyang likuran. Pumupunta ang sabon o ang shampoo na umaagos mula sa kanyang mahabang buhok. Hindi ko alam kung napansin ni Janine or nakita niya ako na nakamasid sa aking kwarto dahil sinadya niya Lonely Sniper na humarap sa akin habang siya ay nagsasabon sa kanyang katawan. Habang sinasabon niya ang kanyang mga dibdib at ang kanyang pechay ay may nakita ako na sadyang sinasadya ni Janine na ipakita ang kanyang katawan sa akin. Dahil noong hinuhugasan niya ang kanyang pechay, ay umupo siya ng bahagya sa kanyang stool na ginagamit sa paglalaba. Habang sinasabon niya ang kanyang pechay, Lonely Sniper, ay iniharap niya patungo sa kinalalagyan ko. At nilaro-laro niya
ang kanyang pechay na may sabon. Kitang-kita ko ang hiwa ng pechay ni Janine. Kitang-kita ko dahil medyo ang kanyang mga binti. At habang nilalaro niya ang kanyang pechay at nilalaro niya rin ang kanyang tinggil, ay hindi na ako nagdalawang isip, Lonely Sniper, na sumabay sa ginagawa niya. Inilabas ko si Junjun at hindi na ako nag-atubili at nagsaya ng oras. Habang nilalaro at nakaharap nga sa akin si Janine, ay nakaraos at nakapagpalabas nga ako ng 2 beses. At wala akong ibang nasabi at napabulong na lamang ako ng sarap mo, Janine. Yan ang aking bigkas habang nagpupunas ng aking moda sa aking katawan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Lonely Sniper. Sana ay nagustuhan mo at ng iyong manunood. Thank you so much, Roy, sa iyong kwento. Ayan, masaya ako at least kahit paano ay wala, hindi mo siya, di ba, pinagnasahan mo, pero masama pa rin yun, naninili. Pero total, sinasadya niya naman, Roy, di ba? So, hindi ka naman siguro tuod para hindi ka makaramdam ng libog, di ba? Hindi ka naman siguro stone para hindi magising si Junjun. So normal lang 'yon. At happy ako dahil nakaraos ka. So once again, ayan mga idol, paki-subscribe po ating channel, pindutin na rin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. God bless everyone. See you on our next vlog. Bye-bye.